Good morning sa inyo mga kapatid. So ayan, another video naman. So dito naman tayo kay Leonardo, si Rossi 175. Ang motor na talagang hindi kayo iwanan. Ang makina ng Rossi na kahit anong gawin mo hindi mo kayang pasabugin. So siyempre, kailangan mo din ng proper maintenance at discarding malupit. So ito, kung sa iba pinagbabawal na technique, sa akin hindi. Ito ang katotohanan. So parang sa mga tao ngayon, bihira ang naniniwala kay Jesus. Bihira ang nakakatukoy ng tunay na Panginoon. So para to, video ito sa mga ating kapatid na maaring maniwala, maaring hindi. So, binubunyag natin yung mga sikreto ng ating mga anti-mechanic. Pag sinabing anti-mechanic, mga kapatid, ayaw ng katotohanan. So, ano ba ang katotohanan? Ayaw nila ng katotohanan, yung tama, yung proper para sa inyong mga motor. Kasi pag ginawa ng sobrang ayos yan, pasintabi lang po, hindi po lahat. Pag ginawa nila ng ayos na ayos yan, merong hindi naman din alam ang ginagawa. Meron namang alam ang ginagawa, hindi man ginagawa ng ayos. Mga kapatid, sintabi po, huwag po kayong magagalit sa akin. Gusto ko lang tulungan yung ating mga maliliit na kapatid na kakaunti yung mga kinikita bago magagastusan ng malaki sa motor. Kaya binubunyag ko sa inyo mga sekreto ko: super power upline, carbon cleaner, proper maintenance, langis sa mga timing, gas. Yan, super power upline, pinaka the best bago yung ating Mars carbon cleaner. May laman to mga kapatid. So kung wala na kayong odometer, every 3 months or 4 months maglagay kayo nito para hindi nyo na hula-hulaan pa kung may 3,000 kilometers na tinatakbo ninyo. So every 3,000 kilometers ang aking sinasuggest mga kapatid. Hindi siya pwedeng linggo-linggo, hindi siya pwedeng kada 2 linggo, at hindi din siya pwedeng araw-araw. So kung wala kayo odometer, after 3 months or 4 months, maglagay kayo ng carbon cleaner. So ito yung sekreto ko sa aking motor mga kapatid. No idle, titingnan natin kung aandar. Yun, oh. Napakalamig yan. Magang maga yan mga kapatid. Oh, hindi po kong tambutso. Yan, naka-apido tayo. So ganun, yung sinasabi kong gawang matino, gawang may katotohanan. Kasi nakakaawa yung iba nating mga kapatid na ang mga hanap buhay lang ay halos kulang pa sa kanilang pamilya bago masisira pa yung sasakyan. So meron naman tayong mga kapatid na wala nga naintindihan sa ganito. Kaya kung ano lang yung dapat na masolusyon na para lang umandar, yung lang pinagagawa nila. Pero ito mga katotohanan ng mga kapatid, kung kayo magagawa, magpapagawa ng motor, ipa-pull, i-general nyo na, pa-check nyo lahat ng inyong wiring system, stator, regulator, CDI, ignition coil, at saka yung ating charging system. Tingnan nyo kung kondisyon. So may mga ginagamit tayo dyan, proper tools, hindi lang test light. Gumagamit din tayo ng digital, kasi may mga resistance yan mga kapatid. Meron niyang mga resistance para sa kanya, mga wiring accessories natin o wiring system natin na dapat niyang maabot yung reading na dapat na tama lang sa kanya. Kaya na-check natin kung pwede pa or pasira na. So yun lang, ang proper maintenance sa langis. Huwag nyo pababayaan sa langis. At never kayong magpapabak ng makina. Hindi na ako naglilinis ng carburetor mga kapatid. Yan lang ginagamit ko, carbon cleaner, naka super power upline. Kargahan mo ng napakadaming ilaw, palakasin mo busina mo, wala kang magiging problema. No hard starting, magandang performance, matipid sa gasolina, napakalakas sumatak, wala kang magiging problema sa long ride. Talaga yung performance niya talagang ibibigay. Kumbaga mga kapatid, kahit pa medyo kalumaan ang iyong motor, yan ang kailangang general check, general test para makondisyon ng husay.
So lahat ng ginawa ko dito mga kapatid, kahit hindi pinagagawa sa akin ng customer, ina-apply ko ng general. Kaya medyo umaangat tayo na konti sa labor. So sulit ka naman kasi yung motor mo, halimbawa namatay sa takbo, pinagawa mo every 2 months, 1 month, balik ka uli sa back job, balik ka uli sa mekaniko. Hindi po ayos ang gawa nun. Ako, ang tunay at alam yung ginagawa mga kapatid, basta naka general check yan, naka general test, tama ang pagdadiagnose ng mga sira, yung tama lang yung papalitan, kung ano lang yung talagang dapat palitan, dapat i-check, i-condition lahat, yun lang ang dapat gawin. So ito masasabi ko sa inyo, pag nagawa yun ng inyong mga trusted na mga mekaniko, 1 taon, 2 taon, magagalit sa inyo yung gumawa sa inyo. Kasi hindi nyo na siya binalikan, hindi nyo na na-miss yung mekanikong gumawa at nagpatinok ng inyong mga motor. Kaya lahat ng ginawa ko, nami-miss ko na kayo. 2 taon, 3 taon, hindi pa kayo bumabalik sa akin. Wow. So yun lang mga kapatid, marami ngayong mekaniko, maraming nagagawa. So doon sa mga baguhan nagme-mekaniko, mga kapatid, hindi common na pagana mo na kailangan i-check mo din, lalo sa wiring. Mga kapatid, kung sa makina naman, genuine na ilalagay nyo, huwag kayong maglalagay ng mga aftermarket. Walang kwenta yan mga kapatid. So yun lang mga kapatid, sana may natutunan kayo uli sa ating muling pagbabalik ni Kabakas Motogen Vlog. Yan, yun o, si Kabakas o. So marami tayong ginagawa dito, general wiring, magbuhat sa ating stator, papunta CDA, regulator, ignition coil, mga wiring. So halos lahat, color coding, kung paano nagpapunction yung ating left and right switch, kung paano natin papapalakas. Ikabakas Motogen Vlog mo lang yan nakikita mga kapatid. So yun lang mga kapatid, magandang umaga. Pwedeng maniwala, pwedeng hindi, bahala na kayo. God bless po.